Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, We Will Always Be Together. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Part 3. Pasado tanghali nang tuluyang nakalabas si Juan Carlos mula sa kanyang post-coital coma. Inaasahan niyang makikita niya si Ivana sa tabi niya. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang kanyang mga hookups ay lumampas sa kanilang pagtanggap. Ngunit nang lumingon siya sa kanyang tabi at nakitang walang laman ang kanyang pwesto, kakaiba siyang na-confused. Umupo siya at humagulgol. Lalong lumala ang kanyang nakasasakit na ulo dahil sa nakakasilaw na liwanag na pumutok sa mga bintana mula sa sahig hanggang kisame, habang pinipitik ng kanyang mayordomo ang switch sa dingding upang hilahin ang mga blinds. Christ, Dave, do you mind? I'm sorry sir, pinapatawag ka na sa bahay. Gusto ka ng tatay mo na makita ka agad. Sabihin mo sa kanya na hindi ko siya makikita ngayon. Napaungol si Juan Carlos habang malugod niyang tinanggap ang gamot sa hangover at 2 aspirin. Nadama niya na kailangan niya ng isang bagay na mas malakas kaysa sa isang aspirin kung gusto ng kanyang ama. Kailangan kanyang makauwi sa loob ng 1 oras, sabi ni Dave at tumalikod na para umalis. Pinigilan siya ni Juan Carlos, hawakan mo si Ivana para sa akin. Wala na siya, sir. Anong ibig mong sabihin na wala na? Tanong ni JC na natigilan sa anunsyo ng mayordomo niya. Ganyan talaga, sir. Nagdulot ba siya ng eksena, lagi nilang ginagawa? Hindi na siya magtataka kung ganoon din si Ivana. Hindi sir. Mukhang sabik na siyang umalis. Halos tumakbo siya palabas ng bahay. Kung sa kanya, aalis sana siya sa isang Uber. Walang saysay iyon, umiling si Juan Carlos. Hindi siya karaniwang nag-uuwi ng mga babae. Ang kanyang buhay sa truck ay nagpapanatili sa kanya ng sapat na abala. Ngunit ang mga ginawa niya, at lalo na pagkatapos nilang malaman kung ano ang ginagawa niya, palagi niya silang pinapaalis. Minsan kailangan ding pumasok ng seguridad. Sigurado ka bang si Ivana yon? Kayumanggi ang buhok, maliit, cute, maikli ito. Tanong niya, inilarawan si Ivana at ipinakita ang taas nito gamit ang kanyang kamay. Tumango si Dave. Sigurado si Juan Carlos na may miscommunication sa pagitan niya at ng mayordomo. Iniabot niya ang kanyang kamay para sa kanyang robe, nalilito sa mga pangyayaring ito. Inihagis niya ito at nadulas mula sa kama. Bumaba siya, tiningnan ang sala at dining area. Nang hindi niya mahanap si Ivana, tumungo siya sa patio, kumbinsido siyang tinatamad siya sa pinainit na pool. Ngunit walang palatandaan ng mousy librarian kahit saan, at ito ay sumabog sa kanyang isip. Hindi niya ito nakitang paparating, si Ivana ay nakatakas habang siya ay natutulog. Dapat ay masaya siya na nailigtas siya nito sa hirap na gumawa ng awkward na maliit na usapan pagkatapos ng hookup, ngunit hindi. Siguro dahil hindi niya ito itinuring na isang taong bumangon at umalis, hindi sa ganoong ugali at sa matapang na paraan ng paglapit nito sa kanya. Inaasahan niyang magsisimula siyang mag-isip ng kanilang minsan, na hindi na mauulit na karanasan ay maaaring humantong sa isang mas permanenteng solusyon. At para madamay siya, napagpasyahan na niyang dalhin siya sa pamimili, hayaan siyang pumili ng pinakamakinang na kwintas na diamante na mahahanap niya at ihulog siya sa kanyang duplex kung saan. Nagkaroon siya ng 1-bedroom duplex vibe sa kabuuan niya. Sino siya sa tingin niya? Napasimangot si Juan Carlos habang binabaybay ang kanyang mga hakbang pabalik sa master bedroom. Ang ideya na ang isang babae na mas mababa sa kanyang liga, sa hitsura at kayamanan,
ay nakitang akma na gamitin siya para sa pakikipagtalik at pag-alis sa kanya ang pumuno sa kanya ng galit na hindi pa niya kilala. Umupo siya sa gilid ng kama at inaalala ang nangyari kagabi. Tinatanggap na hindi ito ang pinaka-the best sex na naranasan niya. Ngunit nagustuhan niya ang paraan ng pagtugon nito sa kanya. Nakakabaliw isipin na kakakilala lang nila, pero kilala siya ng katawan niya. Nabuhay siya sa paghawak nito, at nagustuhan niya ang paraan ng pag-ungol nito sa pangalan niya na walang babae. Mukhang masaya siya sa pagkakayakap niya. Kaya, para sa kanya na tumakbo ng walang labis na pasasalamat, o isang paalam ay nakakadurog ng kaluluwa. Pakiramdam niya ay ginamit siya at kakaibang pinagtaksilan. Dalawang emosyon na hindi niya akalaing mararamdaman niya pagkatapos ng hookup. Bumalik si Dave na may dalang mas nakakamanghang revelasyon habang inilalagay niya ang mga damit ni Ivana sa kama. Iniwan niya ang mga ito. Wow! Nagmamadali ba siyang lumayo sa akin kaya umalis siya ng ubot-hubad? Halos sumigaw na si Juan Carlos ngayon. Sino ang babaeng ito? Ngunit ang mas mahalaga ay ang kanyang pakikipag-lovemaking ay napakasama kaya hindi na siya makapaghintay na magsuot man lang ng damit bago siya umalis. Sa sandaling iyon, si Juan Carlos ay nakaramdam ng mahina at kaunting kawalan ng katiyakan. Wala pang babae ang nakasnak ng ganito matapos siyang makasama ng isang gabi. Hindi sir, nakasuot siya ng shirt at coat niya, paliwanag ni Dave. Naglabas si Mrs. Sandoval ng damit niya pagkaalis niya. Nakahinga ng maluwag si Juan Carlos sa sinabi ni Dave. Hindi bababa sa siya ay hindi kaya kahila-hilakbot, hindi siya tumakbo ng ubot-hubad, pero pinandilatan niya ang matandang lalaki. Umalis siya suot ang shirt ko, sabi mo. Tumango si Dave at nagdahilan, at umiling si Juan Carlos. Matapang siya, itong si Ivana. Kailangan niyang hanapin siya at ipapaliwanag sa kanya ang kanyang sarili. Pinandilatan niya ang damit nito at ang pink lacy na panty. Ano ang dapat niyang gawin sa kanila ngayon? Hangover pa rin at tiyak na wala sa mood upang aliwin ang kanyang ama. Bumalik si JC sa init ng kanyang kama at muling natulog, kakaibang naaliw sa amoy ng kanyang pakikipag-lovemaking kay Ivana na nananatili sa kanyang kumot. Muli siyang ginising ni Dave pagkalipas ng 3:00 ng hapon, na may huling abiso mula sa kanyang ama. Kung hindi siya lalabas sa loob ng 1 oras, walang magagawa si Juan Carlos Jackson Sr. kundi lumapit at makipag-usap sa kanya. Alam ni JC na hindi siya nagbibiro. Nag-aatubili niyang kinaladkad ang sarili mula sa kama at naligo, gumugol ng katawa-tawang dami ng oras sa ilalim ng nakapapawi na mga spray upang maantala ang kinatatakutang pagpupulong ng ilang sandali pa. Ang sabihing may love-hate relationship sila ng kanyang ama ay isang maliit na pahayag. Kapag ang mga bagay ay mabuti sa pagitan nila, sila ang pinakamatalik na magkaibigan. Ngunit kapag sila ay masama, tulad ng nangyari sa nakalipas na ilang linggo, ang isa ay manunumpa na sila ay mga kaaway. Ang pinagmulan ng kanilang alitan ay ang plano ng paghalili ng kumpanya. Nagpasya ang kanyang ama na bumaba bilang CEO, at kailangang punan ni JC ang kanyang napakalaking sapatos sa sandaling Lunes. Inis pa rin sa pagpapatawag, lumabas si Juan Carlos sa shower at nagpatuyo ng sarili. Napansin sa unang pagkakataon ng isang kiss mark sa kanyang leeg habang nagtapis siya ng tuwalya sa harap ng salamin. Nagalit na naman siya sa katapangan ni Ivana. Para bang hindi sapat na masama ang pag-iwan sa kanya, kailangan din niyang tatakpan siya. Habang tinatahak ni Juan Carlos ang tahimik na mga kalye ng Glen Eagles, isang mayamang suburb sa hilaga ng Rock Castle, hindi ang pagkikita nila ng kanyang ama ang pumukaw sa kanyang isipan. Galit pa rin siya kay Ivana, naguguluhan na may lakas ng loob itong iwan siya. Nakakatawa sana kung hindi nakakahiya. Huminto siya sa labas ng napakalaking itim na gate na gawa sa bakal sa harap ng isang malawak na mansyon, ibinaba ang kanyang bintana at iritadong itinulak ang intercom. Naiinip niyang tinapik ang kanyang mga daliri sa manibela sa kumpas ng mabilis na tono ng sayaw na nanginginig sa metal na dingding ng kanyang Ferrari habang hinihintay niya ang isa sa ilang mga housekeeper at mayordomo na bumulong sa kanya. Ang Lamborghini na minamaneho niya kagabi ay nasa garahe. Malabo niyang naalala si Steven, ang kanyang driver,
na may binanggit tungkol dito na nangangailangan ng maintenance bago siya umalis. Sa loob ng ilang segundo ay sumirit ang gate papasok, at lumuwag si Juan Carlos sa isang pabilog na driveway na napapaligiran ng mga manicured lawn at malinis na hardin. Ang kanyang tahanan noong bata pa ay masigla ngayon sa mga buwan ng taglamig gaya noong kasagsagan ng tag-araw. Tiniyak ito ng grupo ng mga landscaper na pumasok 2 beses sa isang linggo. Sa kanyang pagmamahal sa mga halaman, ito ang iginiit ng kanyang ina. Sa kasamaang palad, wala siyang green thumb, kung hindi, gagawin niya ang lahat sa kanyang sarili. Si Richard ay nakatayong matangkad at mayabang sa kanyang uniporme ng mayordomo habang naghihintay siya sa harap ng pintuan para salubungin siya pauwi. Master Jackson, nanginginig ang punong mayordomo habang niyayakap niya si Juan Carlos ng bear hug at hinawakan ang kamay nito sa mahigpit na pakikipagkamay. Si Richard ay palaging mapagmahal na lalaki ngunit naging mas sentimental habang dumarami ang mga uban sa kanyang ulo. Magandang makita kang muli, Rich. Sinabayan niya ang effusive greeting kahit na nagkita lang sila noong nakaraang linggo nang mag-report siya para sa mandatory family dinner, na kailangan nilang dumalo ng kanyang 2 nakababatang kapatid na babae linggo-linggo nang walang exception. Pinaghintay mo ang matanda mo, hindi siya masaya sa iyo, nakangiting sabi ng mayordomo habang hinihila siya papasok ng bahay. Kumakalam ang tiyan ni Juan Carlos nang makasinghap siya ng masarap malamang na inihaw na manok. Iyon ang meron sila tuwing Sabado, habang tinatahak niya ang bahay, lampas sa gourmet kitchen patungo sa formal na dining room at lounge. Maliban sa gamot sa hangover ni Dave, wala pa siyang kinakain simula kagabi. Sinundot niya ang ulo sa loob ng studio ng kanyang ina, sa tapat mismo ng guest bathroom. Nakaupo si Lois Jackson sa harap ng easel, nakatingin sa napakalaking spouting fountain sa labas ng kanyang bintana. Lumutang sa kanyang likod ang kanyang uban na itim na buhok sa isang mahabang French braid, contrasting sa maputlang pink na satin blouse na isinuot niya sa ibabaw ng puting cotton pants. Pinalamutian ang kanyang mga paa ng magarbong ballet pump na tugma sa kanyang kamiseta. Mula sa kanyang nakalugmok na mga balikat at sa blankong canvas, naisip ni JC na hindi sagana ang inspirasyon. Ayan na siya, sabi niya na may bakas ng ngiti sa boses. Ang pinakamagandang babae sa mundo. Lumingon ang kanyang ina, isang matingkad na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang makita siyang nananatili sa pintuan. Ngunit ang kanyang maputlang berdeng mata ay nanatiling basa ng luha. Mabilis niyang inalis ang mga ito at sumayaw sa kanyang nakaunat na mga braso. Ayan na siya, ang pinakagwapong anak sa mundo. Hinalikan ni Juan Carlos ang pisngi ng kanyang ina, ang kanyang maluho ngunit pamilyar na halimuyak ay kumikiliti sa kanyang ilong. Isa ito sa pinakaunang amoy na naalala niya mula sa kanyang pagkabata, mainit at nakakaaliw. Kung kailangan niyang ilarawan ang pag-ibig sa isang salita, ito ay ang bango ng kanyang ina. Nahihirapan ka pa ba ang magpinta? Tanong niya nang humiwalay na sila. Tumango si Lois ngunit hindi kumibo, malungkot na tingin sa kanyang mga mata habang pinagsalikop ang kanilang mga braso, at tinahak nila ang daan patungo sa study room sa dulo ng hallway. Baka kailangan mo lang ng pahinga, mungkahi ni Juan Carlos. Ngunit siya ay nasa isang pahinga, at ito ay nangyayari sa 6 na buwan na ngayon. Siguro dapat na akong umalis, kumuha ng isa pang libangan. Hey, ang pagkamalikhain ay hindi minamadali, pag-aalo nito sa kanya habang pinipisil ang balikat niya. Si Juan Carlos Jackson Sr. ay nakaupo sa likod ng isang malaking mahogany executive desk sa gitna ng silid. Ang kanyang mga palumpong na kilay ay nakakunot ang noo habang sinisilip ang dokumento sa kanyang kamay. Ang maliwanag na sikat ng araw na dumadaloy sa napakalaking French na bintana sa likod niya, na nagpapaligo sa kanya sa malambot nitong ningning, ay nagbigay sa kanya ng halos ethereal na kalidad. Ngunit in all fairness, nakuha ng lalaki ang kanyang sarili ng isang maladyos na katayuan sa gitna ng kanyang mga kapantay sa kanyang mga nagawa. Ang pagmamasid sa kanyang ama ay parang nakikita ang kanyang sarili sa isa pang 40 taon o higit pa. Sa kanilang pulang buhok, maputlang kulay at asul na mga mata, sila ay mga salamin na imahe. Ang kanilang matayog, athletic frame ay isa pang bagay na kanilang pinagsaluhan.
Ngunit doon natapos ang lahat ng pagkakatulad. Si Juan ay kilala at hinahangaan para sa kanyang pagkabukas palad, pakikiramay at pamumuno sa pananaw. Si JC naman ay nagbigay ng katotohanan sa lahat ng clichés tungkol sa mga redheads at sa kanilang mainit na ugali. Hindi na siya kinailangan pa na magpapaliwanag kung bakit labis siyang ikinagalit ng pagkabansot ni Ivana. Sa edad na 28, marami na siyang tagumpay sa kanyang karera. Gayunpaman, ang kanyang patuloy na mga iskandalo na naglalaro sa mga tabloid ay natabunan ang lahat ng kanyang mga nagawa, at pinaghihinalaan niya na ito ang tunay na dahilan ng pagpapabilis ni Senior sa kanyang plano sa paghalili. Nasaan ang salamin mo, bakit hindi mo ginagamit? Tanong ni Juan Carlos habang marahang itulak siya ng ina. Sinamaan siya ng tingin ni Juan saglit bago niya masunuring itinaas ang salamin na nakasabit sa isang itim na tali sa kanyang leeg. Umupo si JC sa brown na Chesterfield armchair sa kaliwa ng grand fireplace. Napasandal ang kanyang ina sa tatlong upuan na nakaharap sa apoy. Kinuha niya ang isang magazine ng Business Insider at wala itong nakita. Siya ay tila walang sigla, halos para bang marami siyang iniisip, at iniisip na kung ito ay higit pa sa kanyang kawalan ng kakayahang magpinta. Inabot niya ang kamay nito at pinisil iyon, ang mga mata ay gumagala sa hanay ng mga larawan ng pamilya na nakahanay sa mantle, na nagpapakita ng ilang dekada ng mga alaala, karamihan sa tatlong anak ni Jackson sa iba't ibang milestones at ipinagmamalaking sandali sa kanilang buhay. Una at huling araw ng paaralan, matric dances, graduation. Mahalagang pagtukoy ng mga sandali. Ngunit may ilang nawawala mula sa maayos na pagkakaayos ng timeline, at lahat sila ay may kinalaman sa kanya. Ang pinakahuling ay ang kanyang ikapitong panalo sa torneo. Ipinatong ni Juan Carlos ang kanyang mga braso sa ibabaw ng kanyang matigas na tiyan habang siya ay lumuwag pabalik sa kanyang upuan at nasiyahan sa apoy, hindi niya namalaya na nilalamig siya hanggang sa naramdaman niya ang init dito. At dito na po, nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.